Ang lakas ng hangin. Parang matatangay ang ating bahay ah. Josh, hinigpitan mo ba ang pagkakatali ng lubid sa mga inilagay mong kawayan? Opo ate, tsaka nilagyan ko pa ng lumang gulong ang bubungan para hindi basta-basta matangay ng hangin. Hindi pa nga tayo nakakabawi dahil sa konting nakukuha nating isda sa dagat nung nakaraang linggo. Nasalanta na naman tayo ng bagyo. Chong, gusto niyo po bang ipagtimpla ko kayo ng kape? Sinabi ko na sa inyong dalawa na sumama na kayo kina Bet na lumikas ayos lang naman ako rito Nako, hindi pwedeng iwan ka namin dito sa bahay, Chong. Lumaki ang magkapatid na Josh at Maya sa pangangalaga ng tiyuhin nilang si Andrew. 4 na taon pa lamang noon si Josh at 8 taon naman si Maya. Matapos mamatay ang kanilang ama, ay iniwan sila ng kanilang ina sa pangangalaga ng tiyuhin at hindi na sila binalikan pang muli. May kapansanan man ngunit hindi yun naging hadlang upang itaguyod niya ang 2 bata. Malabo ang paningin ng isang mata ni Tio Andrew at may pagkakuba rin ito. Tumitila na ang ulan. Kaso malakas pa rin ang ihip ng hangin. Ayon sa balita bukas pa lang umaga huhupa ang bagyo. Sana naman hindi tangay ng hangin ang bubong. Mabuti nga't nakumpuni pa natin ang bahay bago bumagyo Napakinabangan pa ang mga yero na ibinigay ni Kapitan na itatapon na sana. Chong, nasabi pala ni Kuya Magno, yung pamangkin ni Kapitan na maaari daw nating arkelahin yung habal-habal niya para daw po hindi na tayo mahihirapan sa paglalako ng isda. Nako, sino naman na magmamaneho nun? Hindi naman ako marunong magmaneho ng motorsiklo. Lalo na't malabo ang paningin ng isa kong mata. Marunong po ako, Chong, kasi tinuruan ako ni Kuya Magno Ay wag na, baka madisgrasya pa kayo. Magdadahan-dahan lang naman ako sa pagmamaneho tsaka mapapabilis ang paglalako namin ni ate. Sa gayon makakapagpahinga ka na rito sa bahay. Kayo talaga mga bata Kaya ko pa ang sarili ko. Isa pa mapanganib yung pagsakay ng motorsiklo. Marunong din po akong magmaneho, Chong. Alam namin na kahit hindi ka nagrereklamo, sumasakit na yung paa mo. Tingnan mo nga puro kalyo at napapadalas ng kumikirot. Chong, malaki na po kami ni ate. Kaya na naming pagsabayin ng pag-aaral at trabaho. Kinakailangan mo ring magpahinga. Itinuring na anak ni Andrew ang mga pamangkin. Kaya't gano'n na lamang ang kanyang sakripisyo upang maitaguyod niya ang pangangailangan ng magkapatid. Mabuti't humihina na ang pag-ihip ng hangin. Inanod na ng tubig ang ibang kabahayan na malapit sa pangpang. Mabuti na lamang nakalipat tayo malayo-layo sa dagat at malapit sa buhay na bato. Kaya't kahit papano hindi basta-basta natatangin ng hangin ng bahay natin. Parang sumisipol ang hangin sa lakas ng pag-ihip. Sigurado akong malaki na naman ang pinsala nito. Wala naman tayong malilipatan at pangingisda ng kabuhay ng mga taong naninirahan dito. Kaya ang maaari na lamang gawin tuwing bagyo magsalikas at muling magpatayo ng panibagong barong-barong. Salamat naman at humuhupa na ang hangin. Nakakatakot talaga kanina Hindi na sila nakatulog buong magdamaga. Kinabukasan nanlumo sila nang makita na maraming bahay ang nasira. Kaya kanya-kanyang kumpuni ang mga tao na naninirahan sa tabing dagat. Matumal na naman ang mga isda na makukuha natin ito. Sandali lang at tatahin ko na lang muna yung mga lambat na may mga butas. Tapos ko na pong tahiin yun ng isang araw, Chong. Kawawa naman si Namang Oka. Buong bahay talaga nila ang nasira. Sa tuwing may bagyo naman wala na tayong magagawa kundi ang ayusin na lamang ang ating mga tahanan. Dahil wala naman tayong maaasahan sa gobyerno Ilang beses na kaming humingi ng tulong sa kanila. Ngunit wala pa rin dumadating na tulong sa mga mangingisda. Kaya't kailangan na lamang nating magsumikap kaysa umasa sa gobyerno. Oo nga po Yung bangka na hinihingi nyo nung nakaraang taon, hindi pa rin dumarating. Hayaan nyo na, Chong. Kapag nakatapos kami ni Josh sa pag-aaral at makapagtrabaho ng maayos, ibibili ka namin ng magandang bangka. Yung di motor, para hindi na po tayo mahirapan pa sa pangingisda. O di kaya, kukuha na lang tayo ng pwesto sa palengke. Naku, matagal pa yun. Kaya kapag-aral kayo ng mabuti. Dahil yun na lamang ang may papamana ko sa inyo. Chong, nasira din yung dingding natin sa kusina. Manghihiram na lang ako mamaya ng martilyo kay Mang Berto para ayusin yon. O siya, magluto na muna kayo ng agahan. Tutulungan ko na lang muna yung mga kababayan natin sa paglilinis ng paligid.
Sasama na po ako sa iyo, Chong. Si ate nang bahala sa pagluluto rito. Pinulot nila ang mga pawid at kahoy na kanilang nadadaanan. Maraming nasira na bahay na nakatayo sa tabing dagat dahil gawa lamang yun sa magaan na materyales. Ilang sandali pa'y dumating si Kapitan at ang asawa nitong si Aling Donna. May bitbit na isang malaking kaldero na naglalaman ng mainit na sopas. Parang may libreng pakain si Kapitan ah. Halika, Chong, humingi tayo ron. Mabuti pa yung si Kapitan eh. Kahit papano hindi nakakalimot na tumulong. Kahit sariling pera niya ay pinambibili ng pagkain para sa mga taga-baryo Alon. Ayun, may mga basong pinamimigay si Kuya Magno. Hihingi na lang ako sa kanya. Sandali lang, Chong ah. Pupuntahan ko lang siya. O dahan-dahan ka lang. Baka may maapakan kang pako. Kuya, ano po bang ipinamimigay nyo? Ito, mainit na sopas. Nasaan ang ate mo? Nandun sa bahay, nagluluto ng agahan. O ito, 3 baso ng sopas. Ipagpasalamat na lang natin na walang nasaktan o nasawi sa dumating na bagyo. Kahit na maraming bayang napinsala, maaayos pa rin naman natin yun. Maraming salamat po rito, Kuya ah. Ibibigay ko lang to kay Chong at kay ate. Sige Josh, ingat. Baka madulas ka. Ilang araw ang lumipas matapos ang bagyo. Unti-unting nakabangon ang mga mamamayan sa Baryo Alon dahil sa kanilang pagtutulungan. Hindi man gaano karaming nakukuha nating isda, mas mabuti na rin ito kaysa sa wala. Ay nako, pati yung mga suki natin, lumipat na ng pinagkukunan ng isda. Dinig ko po kay Mang Berto, dinadagsa po ang kabilang baryo. Demotor ang bangka nila kaya mabilis silang nakakahuli ng mga isda. Bukod doon ay usap-usapan ang paggamit ng dinamita. Nako, kahit kailan hindi sumagi sa isipan ko gumamit ng dinamita. Babalik din sa ating mga taong perwisyong na idudulot sa kalikasan. Magiging maliliit na isla mamamatay. Masisira din ang coral reefs. Ilang beses ang pinagbabawal ang paggamit ng dinamite. Ngunit may matitigas ang ulo pa rin mga mangingisda. Ay, paparating na pala si ate. O iha, naubos ba yung mga isda na nilalako mo? Eto, may natira pang idadagdag sa gagawing daing. Naunahan kasi ako ng isang tindero eh. Mas mainam talaga kapag may sasakyan. Hindi bale. Marami pa naman kukuha niyan kapag naging daing. Huwag niyo nang problemahin pa yan. Ganyan talaga ang pagtitinda. Minsan nauubos. Minsan naman ay matumal. Kaya nga po, Chong, pumayag na kayong sumabay kami kay Kuya Magno para hindi maubos sa mga paninda nating isda. Kinakatakot ko yung baka madisgrasya kayo. Hindi yan, Chong. Kesa naman palagi na lang nahuhuli tayo sa pagde-deliver. Kaya nauunahan tayo ng mga ibang tindero eh. O siya, basta siguraduhin yung ligtas kayo ha. Ilang sandali pa'y hiniwa ni Tio Andrew ang mga isda at ibinabad sa toyo na may kalamansi. Sa tuwing hindi nauubos sa mga nilalako nilang isda, ay ginagawa niya yung daing. Dahil sa sikreto nitong sangkap, ay naging malasa ito na siyang nagugustuhan ng kanyang mga kakilala. Bago ko makalimutan, 5 supot ang daing ang order ni Helena. Mamaya ihatid mo to sa kanila, iho. Nako, halos kalahati ang tubo ni Aling Helena sa mga daing na kinukuha niya sa atin. Ano kaya kung kami na lang ni ate ang maglako sa mga kabahayan sa Karatig Baryo at Purok? Sasama kami kay Kuya Magno. Marami naman yung kakilala eh. Ayan na naman kayo eh. Nadadala na naman kayo sa kwento ng binatang yun. Alam niyo naman na wala tayong sariling motorsiklo. Hindi katulad nila na nakakarating saan man nila gustuhin. Kaya nga po aarkelahin namin ni ate ang habal-habal niya kung hindi siya naglalako. Ako na lang po ang maghahatid ng mga daing mamaya kay Aling Helena. Babaliktarin ko lang yung mga pinatuyong daing sa labas. Sige iha, at magpapahinga na muna ako. Sumasakit na naman ito kasing tuhod ko at likod ko eh. Maya-maya'y hinatid ng dalaga ang mga daing sa bahay ni Helena. Mahigit 30 minuto ang kanyang lalakarin bago makarating sa bahay ng ginang. Nadaanan siya ni Magno sakay ng habal-habal, kaya pinasakay siya nito. Saan ang punta mo, Maya? Mukhang daming daing yan Sa bahay ni Aling Helena, ihahatid ko lang to. Saan ba ba ang bahay nila? Sa Purok 3. Ang layo pa nun Ihahatid na kita. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo na sumabay na kayo sa akin sa paglalako eh. Kayo rin na mahihirapan sa paglalakad. Tiyak na mauubos ka agad ang paninda nyo. Alam mo namang di kami pinapayagan ni Chong eh.
Mas mapapadali ang pagtitinda nyo pagsakay ng motorsiklo. Gaya ko, oh. Nandyan lang ang 2 timba sa likod. Matumal pa naman ang bentahan dito sa ating nayon. Paunahan ng customer. Mas maganda magbenta sa lugar kung saan wala masyadong kompetensya. Lalo na sa liblib ng mga baryo. Ay, oo nga no. Alam mo minsan talaga, gumagana rin yung utak mo. Sa kaliwa ka dumaan. Malapit na tayo sa bahay ni Aling Helena. O di ba? Wala pa 15 minuto nakarating na tayo rito. Samantalang kung lalakarin, aabutin ka pa ng 1 oras. Tipid pa sa oras at pagod. Oo na, tama ka na nga eh. Wala pang 30 minuto'y nakauwi na kaagad si Maya sa kanilang bahay. Pangiting nagpaalam si Magno sa dalaga, habang kumikindat pa ito palayo. Abay, ang bilis mo naman ate ah. Nadaanan kasi ako ni Magno, kaya hinatid niya ako kay na Aling Helena. Mabuti nga yun eh, dahil hindi na ako nahirapan sa paglalakad. Alam mo ate, matagal ko nang napapansin na may lihim na pagtingin niyang si Kuya Magno sa'yo eh. Ang lagkit kasi kung makatitig sa'yo eh. Masyado kang malisyoso. Nasaan na si Chong? Andun sa loob, inihahanda ang mga daing na i-deliver niya sa palengke bukas. Tayo na lang ang maghatid nun ate. Makisakay tayo kay Kuya Magno para di na mahirapan sa paglalakbay si Chong papuntang bayan. Oo, pwede naman. Sinabi rin niya sa akin kanina na sumabay na raw tayo sa kanya. Parang may namumuong love team ah. Loko-loko! Love team ka dyan. Tulungan mo na nga lang ako sa paglipat nitong mesa dahil hindi na naaarawan ng mga daing. Mabait at masipag naman si Kuya Magno. Kung manliligaw yun sa'yo, wag mo nang palampasin pa. Tsaka bihira lang sa lalaki ang walang bisyo ah. Wala pa sa isip ko ang magpaligaw no. Isa pa, pag-aaral muna ang kailangang unahin para naman makatulong tayo kay Chong Andrew. Wala pa sa bukabularyo ko ang mga bagay na yan. Dumating ka na pala, Maya. Ang bilis mo naman ah. Ay, opo. Ito pala yung bayad ni Aling Helena. Sa susunod na linggo ay magpapadeliver ulit siya ng daing. Parang nagtatalo na naman kayong magkapatid. Ano bang problema? Wala ho, Chong. Ito kasing si Josh eh. Ang kulit. Parang narinig ko kanina ang boses ni Magno. Naparito ba siya? Ay opo, Chong. Hinatid kasi siya ni ate. Sinabi na sa'yo na mapapabilis ang pagdi-deliver ng daing at isda kapag nakisakay sa habal-habal ni Kuya Magno eh. Di ba ate? Ilipat mo na yung isa pang mesa para mainitan ng mga daing. Puro kakalokohan eh. O siya. Kayo na muna magbantay sa mga binilad. Pupunta na ako kay Berto. Sige po, Chong. Gamit ang pinulit na plastik na inilagay sa dulo ng patpat, ay tinataboy ng binatilyo mga langaw na siyang umaaligid sa mga binilad na isda. Nakakainis naman tong mga langaw. Kahit anong gawin ko, hindi pa rin umaalis. O Diyos, bakit sa lubong na naman yung kilay mo? Kaharap mo lang naman yung mga daing ah. Ang dami kasing mga langaw, ayaw magsialisan eh. Saan na naman ba ang punta mo? Diyan lang kila Mang Oka. Tamang-tama. May dala akong insenso rito. Nirekomenda ng suki ko. Ito yung ginagamit niyang pantaboy ng mga insekto. Pati lamok at ibis daw ay namamatay kapag sinindihan to. Talaga, kuya? Hindi ko pa naman nagagamit. Sindihan mo nga kung epektibo. Sandali at kukuha lang ako ng posporo. Nandyan ba yung ate mo? Oo, bakit? Wala naman. Kanina lang magkasama kayo eh. Tapos hinahanap mo na siya agad. Gusto mo tawagin ko? Hindi na. Kumuha ka na lang ng posporo para masindihan na natin tong insenso. Kung mabisa nga ba sa pagpatay ng mga langaw. Naku kuya ah. Napapansin ko napapadalas ang paghahanap mo kay ate. Bakit hindi mo ako diretsuhin na may gusto ka kay ate Maya? Psst! Hinaan mo nga yung boses mo. Mamaya marinig ka ng ate mo eh. Baka di na ulit sumama sa akin yun. Mataray pa naman yun. Oh, ito ng posporo kuya. Huwag ka mag-alala. Andun siya sa loob ng bahay nagtutupi ng mga damit. Sinindihan ni Magno ang insenso matapos na iabot ni Diyos sa kanya ang posporo. Umusok ito at humalimuyak ang kakaibang bango ng insenso na may lemon scent. Tignan mo kuya, nagsilaglaga ng mga langaw na kanina pa'y nagliliparan. Abay gumagana nga ang incense stick. Panalo to ah. Bibili ako kay Ginoong Tan kapag nakapag-deliver ulit ako sa kanya ng daing. Filipino Chinese kasi yun eh. Pero alam mo ba Josh?
Bukod daw sa pantaboy ng insekto, ang insensong to, nagtataboy din ito ng masasamang elemento at enerhiya. Katulad din ba to sa insensong ginagamit ni Mang Paeng na pantaboy sa mga aswang at itim na elemento? Siguro. Parehong insenso lang naman yun eh. Kaso pinasuso lang ito at pinabango. Magkano ba to, kuya? Bilhan mo nga rin kami para hindi na ako mahirapan sa pagpapaypay ng mga binilad para itaboy ang mga langaw. Nakakangalay sa braso eh. Oh, sa inyo na tong isang karton. 20 pirasong naman yan. Kaso nga lang, mga 5 hanggang 10 minuto lang siguro tumatagal. Tapos napupudpud na kagad matapos na masindihan. Mas mainam na to kaysa magpaypay. Isang piraso pa lang ang nasindihan, ang dami ng bumabagsak na langaw oh. Hanep naman ito. Nagtatawa na ng dalawa habang nagkukwentuhan. Lumabas ng bahay si Maya upang tignan kung sino ang kausap ng kapatid. Napasinghap siya nang makita si Magno na gumugulo sa buhok ng binatilyo. Kahit papano'y naging magaang ang loob nila sa lalaki dahil tinutulungan sila nito upang mapadali ang kanilang mga gawain. Ayan na pala si ate, kausapin mo na. May kailangan ka ba sa akin, Magno? Ay, wala naman. Napadala lang naman ako rito para subukan itong insenso na ibinigay ng suki ko. Tignan mo ate oh, hindi na tayo mamomroblema sa mga langaw dahil sa magic na incense stick na to. Ay, ang galing nga oh! Ang daming namatay na langaw. Pati ba masamang budhi pwedeng patayin yan? Grabe ka naman sa masamang budhi. Sino naman ang tinutukoy mo? Sino pa nga ba? E di yung kaklase niyang bruha. Bakit? Ginugulo ka ba niya? Hindi naman. Naalala ko lang siya. Baka kaya ng insensong yan na patahimikin ng mga masasamang nilalang katulad na lang ni Kathy. Puro talaga kayo kadakuhang dalawa. Sa Sabado wala akong pupuntahan. Baka gusto niyong samahan ko kayo na maghatid ng inyong paninda. Bukas kuya, may pupuntahan ka ba? Oo, sa bayan. Gusto niyo bang sumama? Ayos! Kami na lang ang maghahatid ng mga daing sa palengke. Sasabihan ko mamaya si Chong na sasabay na lang ako sa'yo. Nagkano ba ang arkela papuntang bayan? Libre na lang. Baka gusto niyo sumabay na lang palagi sa akin. Para naman mabilis na maubos yung mga daing na paninda niyo. Minsan kinukulang pa nga yung mga islang tinitinda ko eh. At tagahanap talaga yung mga tao ng daing para matagal nilang maiimbak. Hulog ka talaga ng langit sa amin, kuya! Okay lang, Josh. May payakap ka pa talaga sa kanya? Kung gusto mo, ikaw na lang yumakap sa kanya. Nagsiselos ka yata eh. She, loko-loko ka talaga. Bantayan mo yung mga daing, hindi yung kung ano-ano ang pinagsasasabi mo. Diyan na nga kayo. Napatakip ng bibig si Magno dahil pigil ang kanyang pagtawa sa sinabi ng binatilyo. May pagkapilyo ito at madalas na tinutukso ang kapatid sa kaibigang binata. Ikaw talaga, inasar mo na naman ang ate mo. Kita mo na sumalubong na naman ang kilay nun. Hayaan mo siya. Basta kuya sasabay ako sa paglalako sa'yo. Pudpud na tong tsinelas ko sa paglalakad, hindi ko pa napapalitan. Tsaka 1 buwan na lang magpapasukan na. Wala pa kaming pambili ng mga notebook. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa inyo. Isa pa, pwede ko kayong ipasyal sa magagandang tanawin na hindi nyo pa napupuntan sa liblib na baryo. May nadaanan ako nung nakarang araw. Ang gaganda ng mga nakatanim na mga bulaklak at mga puno. Sigurado ako na magugustuhan doon ng ate mo. Sus, si ate na naman ang bukang bibig mo. Di ba ako ang sasama sa'yo? Siyempre naman isasama rin natin siya. Alangan tayo lang ang mamasyal. Para naman mabawasan ang pagkasimangot nun. Kung makakakita ng magagandang tanawin bukod sa dagat. Ay, oo nga naman. 3:00 pa lamang ng madaling araw ay bumangon na sina Tio Andrew at Josh upang mangisda. Inihanda na ng binatilyo ang lampara na kanilang dadalhin. Naninag niya mula sa bintana na may ilang mangingisda na rin ang naroon sa kanilang bangka. Maganda ang panahon kaya't yun ang hinihintay nilang pagkakataon na makarami ng huli. Naihanda ko ng lambat. O tayo na iho, hanggat maaga pa. Opo, Chong. Nakikita ko na rin si Namang Berto na nauna pa sa Pampang. Maya, isarada mo mga pinto at bintana ha. Alis na kami ng kapatid mo. Sige po, Chong. Mag-iingat kayo. Nag-umpisa ng magsagwan si Tio Andres at Josh upang makarating sa malalim na parte ng dagat. Itinapon ni Tio Andres ang lambat sa tubig at naghintay sila ng ilang minuto bago hilahin muli yun. Mukhang ang dami nating nahuli na isda, Chong. Ang bigat ng lambat oh.
Sige, sabay nating hilahin ang lambat. Ngayon lang ito nangyari Ilang minuto pa lang parang napuno na ito ng isda. Oo nga po, Chong. Pero may naririnig ka ba na parang may humihikbi? Sandali, parang malapit lang dito. Bilisan na lang natin ang paghila sa lambat. Pagbilang ko ng 3, sabay po nating hilain. 1, 2, 3, hila! Nagulat ang magtsuhena nang maninag na tila malaking isda ang kanilang nahuli. Bagamat kalahating isda at may katawan ng isang tao, may palikpik ang mga tenga nito at may kaliskis ang balat. Tila maihalin tulad sa 3 taong gulang na bata ang laki nito. Chong, hindi isda ang nahuli natin, kundi parang kataw. Shh! Huwag kang maingay. Kailangan natin siyang ibalik sa dagat bago pa may makakita sa kanyang ibang mangingisda. Sigurado ako na isa siyang batang kataw na naligaw sa karagatan. Nakakatakot man ang kanyang mukha dahil sa matatalas niyang ngipin, pero mababanaag ang pangamba sa kanyang reaksyon. Nilalang ng dagat, huwag ka matakot sa amin. Hindi ka namin sasaktan. At sana huwag mo rin kami sasaktan. Ibabalik ka namin sa tubig. Ngunit siguraduhin mo makakauwi ka ng ligtas upang hindi manganib ang buhay mo sa ibang mangingisda. Chong, tignan mo parang naiintindihan ka niya. Totoo nga ang kinukwento noon sa amin ni Amang tungkol sa nakita niyang kataw. Ngunit walang naniwala sa kanya noon at tinawag siyang baliw. Dahil sa dami ng mangingisda rito, wala pang nakakita ng kataw. Subalit ngayon ay nasisiguro kong hindi nababaliw si Amang. Sandali lang at tatanggalin ko lang ang lambat na nakapulupot sa kanya. Huwag kang matakot sa amin. Hindi ka namin sasaktan, kaibigan mo kami. Matapos na tanggalin ng binatilyo ang lambat, ay tumalon patungong tubig ang nahuli nilang kataw at nagsimula ng lumangoy palayo. Bagamat napansin ni Diyos na bumalik ito at kumapit sa kanilang bangka, inilahad nito ang makaliskis na palad. Wari nangungusap ang mga mata nito habang nakatitig sa binatilyo. Chong, tingnan mo, umiilaw ang maliliit na bato sa kanyang palad. Iyan na siguro yung mutya ng perlas na sinasabi noon ni Amang na kusang ibinibigay ng mga nilalang sa dagat. Kunin mo, Diyos, dahil tandayan ang pasasalamat niya. Wala bang masamang mangyayari sa atin kung kukunin natin to, Chong? Ang pagkakaalam ko, mahiwaga ang batong yan. Sige na, kunin mo na, bago pa may makakita sa batang kataw na yan. Kinakabahang kinuha ng binatilyong kumikinang na perlas na kasing laki ng Holena. Ilang sandali tumango-tango ang batang katawa at napangisip pa ito kay Diyos bago lumangoy palayo sa kanilang bangka. Mag-iingat ka, kaibigan! Huwag ka magpapahuli sa ibang tao, Itago mong batong ibinigay niya sa'yo dahil maraming tao magkaka-interest dyan. Noong panahon pa ni Amang, sinasabi niya na tanging mga manggagamot lamang ang nakakaalam tungkol sa bisa ng batong yan. Maraming hiwaga na pumapalob sa perlas na yan. Sandali, mukhang bumibigat na naman ang lambat natin Baka kataw na naman ang nakapasok. Hilahin natin. Ang bigat na naman. Chong, ang daming isda Naku, swerte tayo ngayon. Punong-puno ang mga banyera. Umuwi na tayo, iho. Sadyang mabait ang kataw na ating natulungan. Chong, parang may naaaninag akong 3 ulo na lumilitaw. Ayun Marahil sinundo na siya ng kanyang mga magulang. Hindi ako makapaniwala na totoo pala ang mga kataw. Hindi lang siguro sila nagpapakita sa mga tao dahil sasaktan sila o di kaya ay pag-aralan. Ayon kay Ama, naninirahan sila sa pinakailalim na bahagi ng dagat kaya hindi sila natatagpuan. Siguro namasya lang ang batang kataw kaya nakarating siya rito. O siya, tulungan mo na ako sa pagsasagwan para makauwi na tayo. Bago mag-alas 6 ng umaga ay nakarating na sila sa Pampanga. Walang pagsidla ng tuwa ang magtiyuhin dahil puno ng isda ang kanilang banyera. Maging ang mga kasamahan nilang mangingisda sa Barrio Alon ay nagkaroon ng pag-asa dahil sa dami ng nahuli nilang isda. Tignan mo, Chong, pati si Mang Oka at Mang Berto ay marami ang huli. Yun ay dahil sa nilalang na nasa dagat. Kapag mabuti ka sa kanila, ay susuklian ka rin nila ng kabutihan. Kaya nga ipinagbabawal sa lugar natin ang gumamit ng mga dinamita upang mapanatili ang kagandahan ng dagat. Oo nga po Sana tuloy-tuloy na po ito.
Sa dami ng isda na nahuli ng mga mangingisda, ay muling nabuhay ng loob ang mga taong naninirahan doon, sapagkat ilang linggo nang matumal ang kanilang huli. Ilalako na lang namin ni ate ang natitirang mga isda. 2 balde pa kasi ang natira, oh. Mabuti naman bumalik na yung mga suki natin at sa atin kumuha ng isda na tinitinda nila sa palengke. Chong, hindi ako makapaniwala na ang dami niyong nahuli ngayon. Ang saya po ng mga mangingisda, oh. Ay, sinabi mo pa. Malaking biyaya ng Diyos at kalikasan ang dumating ngayong araw. Kaya ipagpatuloy lamang natin ang kabutihan sa ating mga puso. Nakapagluto na po pala ako ng almusal. Tayo na, Chong. Ako na ang magdadala ng 1 balde. Matapos na makapag-almusala, ay nagsimula ng maglakbay ang magkapatid patungo sa Karatig Barangay. Nadaanan sila ni Magno, kaya pinasakay sila nito sa motorsiklo. Akin na nga yung mga balde. Hindi pa kayo nakakarating sa pupuntahan nyo, pagod na kayo. Isa pa, hindi ito mauubos dahil sa maraming ang nagalako rito. Kaya doon tayo magtitinda sa liblib na baryo. Baka naman delikado ang lugar na yan. Huwag kayong mag-alala. May kakilala akong suki ron, si Aling Rima. Minsan na siyang bumili ng isda sa akin. Panghuling supot ng paninda ko. Sinabi kasi niya sa akin na hatiran ko raw sila ron. Marami pang mga tao sa sitio Santolan. Saang lugar na naman yun? Sumakay na lang kayo para lalarga na tayo. Basta siguraduhin mong mauubos ang mga isda namin, ah. Sus, wala kang tiwala sa akin eh. Kinukulang nga yung mga paninda ko eh. Sumakay ka na kasi. Ang daming pantanong eh. Sa gitna ka na ate, matatakutin ka pa naman. Yakapin mo ng mahigpit si Kuya Magno para hindi ka mahulog. Che, kung hindi lang talaga mabigat yung balde, hindi ako sasama sa inyo. Tsaka baka naman maglakwatsa lang kayo kung kayong dalawa lang. Kumapit kayo na mabuti ha. Alis na tayo. Naglako sila ng mga isda sa mga kabahayan. Dumaan din sila sa tindahan ni Ginoong Tana upang bumili ng incense stick na kanilang gagamitin sa pagpuksa sa mga langaw. 5 kahon ang binili ni Maya at agad na isinilid sa kanyang baga. Maraming salamat po, Ginoong Tan. Pwede po bang bangus na lang ang pambayad dito? Natawa ang matandang lalaki, ngunit pumayag din naman ito. Agad nilang tinungo ang sitio ng Santolana, kung saan ang liblib na lugar na tinutukoy ni Magno. Nadaanan nila ang mga nakahilirang puno ng mga santol. Ilang sandali napamangha ang magkapatid sa natatanaw nilang mayayabog na mga halaman ng sampagita at gumamela. Oh, ngayon lang ako nakapunta sa lugar na to, ah. May naninirahan pa pala rito? Ang layo na nga nito sa lugar natin. Parang wala namang katao-tao rito, kuya. Meron yan. Nakasalubong ko pa nga nun si Aling Rima at ang 2 niyang anak eh. Sabi niya marami pang pamamahay sa dulo. Kaya lang hindi ko na napuntahan dahil huling isda na yung nabili niya. Natuwa nga siya nung makita ako eh. Ayun, kuya, may tao. Pangising sinalubong ng matandang babae sina Magno at ang magkapatid, kasama ang 2 kalalakihan. Nakangiti man, ngunit matalim na nakatitig ito sa kanila, na animoy nananabik na makakita ng ibang tao. May bit-bit silang mga basket na gawa sa yantok, dahil yun ang kanilang tinitinda. Magandang umaga sa inyo mga bata. Mabuti at napagawi kayo rito sa aming lugar. Magandang araw po, Aling Rima. Kagaya po ng sinabi ko, babalik po ako para dalhan kayo ng mga isda. Maging yung mga kababayan nyo. Ikaw ba yung binata na pagbilhan ko noon? Mabuti naman naalala mo pa ako. Oo. Marami pa akong mga kasamahan dito. Tsak na bibili ang mga yon. Sumama kayo sa amin. Kahit hindi nyo na po kami samahan, mukhang may pupuntahan pa rin po kayo eh. Huwag kang mag-alala. Ihahatid lang namin ang mga basket na to sa mga kasamahan namin. Lalagyan kasi nila ng prutas sa gagawing piging eh. Tamang-tama ang pagdating ninyo dahil may pandagdag sa handaan. Ay, ano po bang okasyon? Anibersaryo ngayon at may gaganaping kasal bukas. Napamangha ang magkapatid sa ganda ng kapaligiran. May hanging bridge pa silang madaraanan, kaya't nagdalawang isip si Magno na dumaan doon sakay ng motorsiklo. Malayo pa ho ba yung mga kabahayan dito, Aling Rima? Hindi naman masyado.
Mahigit 20 minuto lang naman ang lalakarin at makakarating na tayo sa mga kabahayan. Parang ginuhit ang mga magagandang tanawin dito, no? Hindi pa nadidiskubre dahil liblib na lugar na dito. Oo nga kulang na lang may lumabas na zombie sa kakahuyan, kagaya ng napapanood ko sa TV. Ay, nako. Umiiral na naman yung imahinasyon mo. Ang isipin mo, may isang balde pa ng isda tayong ititinda. At kung paano ito mauubos. Huwag mong alalahanin yan, Ineng. Dahil pagdating natin sa munti naming komunidad tsak na dudumugin yung mga isda ninyo. Sapagkat bihira lang nakakakain ng isda ang mga taga rito. Anong kinakain nyo rito, Manang? Gulay at prutas. Minsan naman karne ng mga naliligaw na mga hayop sa gubat. Iniwan ni Magno ang motorsiklo sa lilim ng puno. Dahil napansin niya sa tuwing umiihip ang malakas na hangin, ay tila sumasayaw ang hanging bridge. Itinago niya ang susi sa bulsa at binitbit na lamang ang isang balding isda na natira. Hindi may paliwanag ni Diyos ang paninindig ng balahibo habang sumusunod sa matandang babae at 2 lalaking kasamahan nito. Napansin din niya na may munting liwanag na tumatago sa kanyang bulsa. Hindi siya nagkakamali na nagmumula yun sa batong mutya ng perlas na ibinigay sa kanya ng katao. Bakit biglang kuminang kaya ito? Tapos namamatay-matay din na animoy na pupunding ilaw. Josh, yung flashlight ng lighter mo umiilaw Ha? Oo nga pala. Nakalimutan kong patayin. Napansin rin pala ni ate ang tumagos na liwanag sa aking bulsa. Pero tsaka ako nasasabihin sa kanyang tungkol sa batong ibinigay ng kataw kung kaming 2 na lamang. Pumitas na mga dahon ng binatilyo at isinilid yun sa disipor nitong bulsa ng maong na shorts. Sa gayon ay matakpan nito ang liwanag na nagmumula sa perlas. Ate, tignan mo mga tao. Ang tatalim nila kung makatingin. Siyempre, kinikilatis nila tayo Naninibago sila sa atin. Oh, nandito na tayo. Sandali at tatawagin ko lang ang mga kasamahan namin para naman makatikim din sila ng sariwang isda. Sila pala ang gumagawa ng mga duyan at basket na nakikita kong binibenta sa bayan. Bata pa lamang ay marunong na Ang galing nila. Ate, parang may nararamdaman akong kakaiba sa lugar na to. Matapos nating maibenta ang mga isda, umalis na kaagad tayo rito. Ayan mga kasama. Dinala na tayo ng sariwang isda ng mga bago kong kaibigan. Bumili na kayo. Malalaki po yung mga bangus na tinitinda namin. Tsaka mura pa. Sulitin nyo na hanggat narito pa sila. Dahil minsan lang tayo makakatikim ng sariwang ulam. Napalunok ng sariling laway si Josh nang marinig ang sinabi ng matandang babae. Wari tumindig ang mga balahibo niya sa katawan dahil napansin niyang napangisi ito ng nakakaloko habang palipat-lipat ang tingin sa kanilang tatlo. Bahagyang nagulat si Maya nang amoy-amoy siya ng 2 dalagita na tumabi sa kanya. Nalalanghapan niya ang hininga ng mga ito kaya napatakip siya ng ilong. Nakakapanibago naman ng mga tao rito. Parang mga aso na inaamoy-amoy ako. Siyempre, amoy isda ako ngayon Maraming salamat po, Aling Rima, at sa mga kasamahan nyo. Dahil naubos to mga paninda namin. Sa susunod na linggo naman po kami makakapaglako rito. Sige po, alis na ho kami. Teka. Maaari nyo ba kaming saluhan sa aming pagdiriwang, bukod kasi sa gaganaping kasalan bukas ng aking pamangkin, ika-100 anibersaryo ng aming samahan ngayong araw. May inihanda kaming konting salo-salo. Halina kayo. Huwag kayong mahiya dahil kayo lang naman ang aming mga bisita rito. Tsaka na lang po, Manang. Malayo pa po kasi ang aming pinanggagalingan Baka gabihin kami sa daan. Nako, kayo naman. Minsan lang kami magkaroon ng bisita sa baryong to Kaya itinuturing namin na espesyal kayo. Isang karangalan sa amin na magkaroon ng hindi inaasahang bisita sa mismong anibersaryo ng samahan. Nagagala kaming naparito kayo dahil ang ibig sabihin nun,
Magiging matatag pa ang aming kapatiran. Marami pa po kasing gagawin sa bahay. Tsaka, hindi alam ni Chong na malayo ang aming pinuntahan. Sandali lang naman hindi naman kayo magtatagal. Ihahatid din namin kayo sa labasan mamaya. Kahit ayaw nilang manatili roon, ay gano'n na lamang ang pagpupumilit ni Aling Rima. Ipinakilala pa nito sa mga bisita ang dalawang ikakasal. Ito pala ang pamangking kong si Alan at ang magiging asawa niyang si Tina. Hello po. Magandang araw. Grabe naman, sila yung ikakasal. Ang tanda ng lalaki tapos yung babae parang kaedad mo lang ate Shh! Huwag kang maingay. Mamaya marinig ka nila Hindi na po kami magtatagal, Aling Rima. Maging ako'y hinihintay na rin po ni Tiyo dahil kukumpunihin pa namin yung bangka Maaga pa naman, iho. Sandali at ikukuha ko kayo ng mga prutas. Siguradong magugustuhan niyo ang mga yon. Pinaupo ng ginang ang tatlong panauhin sa kawayang silya sa tapat ng mesa. Pinalilibutan ng mga dahon ng nyog ang paligid. Pahiwatig na may okasyong magaganap. Ate, kuya, ang weird ng mga tao rito. Umalis na tayo dahil kinikilabutan na ako Tayo na, Magno. Para kasing hinuhubaran na tayo kung makatingin sila sa atin Oo nga, kuya. Daig pa nila ang lagkit mong tumingin kay Ate Maya Pambihira ka. Ikukumpara mo pa talaga ako sa kanila Tumayo silang tatlo upang umalis na. Bagamat pinigilan sila ng dalawang lalaki at humarang sa kanilang harapan na. Saan kayo pupunta? Di uuwi na. Ubus na ang paninda naming mga isda kaya aalis na kami. Hindi pa nga kayo nakakakain At saka maaga pa naman. Grabe naman kayo sa inyong mga bisita. Sapilitan naman ang pagpapakain nyo. Ganito ba talaga nyo tratuhin ng mga dayo? Ito na ang papaya, saging at guyabano. Natitiyak ko magugustuhan niyo to. Bakit ganyan ang itsura niyo? Hindi niyo ba nagustuhan ng mga dala ko? Uwi na lang po kami, Aling Rima. Hindi na kami magtatagal dito. May suman pa akong dala, Sige na, tikman niyo muna to. Alagang-alaga ang mga panauhin nila. Yun nga lang, sapilitang pinapakain. Sige na nga. Basta pagkatapos nito, uwi na kami. Sige na, kumain na kayo. Alam kong malayo pa ang inyong nilakbay patungo rito Walang nagawa ang tatlo kundi ang kumain na lamang. Matalim silang tinitingnan ng mga taong nakapalibot sa kanila. Aling Rima, akala ko ba'y may gaganapin kayong salo-salo? Bakit kami lang ang kumakain? Mamayang gabi pa ang selebrasyon. Nandito naman kayo kaya kailangan naming paunlakan ng mga bisita. Ganun pala. Maghuhugas lang po muna ako ng kamay. Nasaan ba ang poso nyo? Nandun lang sa likod bahay, iho. Tinungo ng binatilyo ang poso kung saan itinuro ng ginang. Naghugas siya ng kamay. Hanggang sa maninaw niya sa siwa ng kawayang dingding ang isang lalaki na naghihiwa ng isda sa kusina. Pambihira, kinakain niyang sariwang hasang ng isda. Nakakadiri, hindi nga sila pangkaraniwang tao. Kailangan kong sabihan sina Kuya at Ate Maya. Bakit parang namumutla ka, Josh? Tapos na tayong kumain kaya umalis na tayo rito. Sumama na kasi ang pakiramdam ko Pwede naman kayo magpahinga muna. Gusto mo bang matulog, iho? Baka mapano ka pa sa daan Ayaw talaga kaming paalisin ng matandang babaeng to. Sigurado kung may masamang balak sila sa amin. Hindi na po. Gusto ko na talagang umuwi Dahil maaga pa kasi ako kanina nagising. Tsaka ayusin ko pa mga lambat na napunit. Oo nga po. Maraming salamat sa pagpakyaw ng aming mga isda at sa mga prutas na to. Congratulations na lang po sa ikakasal bukas. Maraming salamat po, Aling Rima. Hindi ko po sukat akalain na ganito ang pagtanggap niyo sa amin.
Maging ang binatay hindi na nagugustuhan ng trato sa kanila. Wari niya'y gumagawa ang babae ng paraan upang hindi sila makaalis sa sityo. Bagamat naglakas loob na silang lumakad palayo, kahit na inaanyayahan pa sila ng matandang babae na ipasal sa lugar na yun. Sinabi ng manatili kayo rito. Huwag niyong painitin ang ulo ko. Wala na kaming panahon na mamasyal. Kailangan na namin umuwi. Isa pa, delikado nang maabutan kami ng dilim sa daan. Hoy! Bitiwan mo si Magno! Bakit mo naman siya kinikwelyuhan? Aray! Parang hindi ako makahinga. Bitiwan mo ako! Tibor, wag mo naman saktan ang ating mga panauhin. Tignan mo, natatakot na sila sa'yo. Pagpasensyahan nyo na lang ang anak ko, ha? Mainitin lang talaga ang kanyang ulo eh. Ihatid ko na kayo, mga anak. Mas mabuti pa nga po, Aling Rima. Baka kung ano pa pong gawin ng anak niyo kay Magno eh. Magnobyo ba kayong dalawa? Ha? Ay, hindi po. Hindi ko nobyo yung si Magno. Magkaibigan lang po kami. Ganun ba? Pagdating nila sa bandang tulay, ay napansin nilang nasira ito. Hindi na nila magawang makadaan dahil naputo ng lubid na dumudugtong doon. Ano nangyari sa tulay? Bakit naputol? Naku, nasira na naman ang lubid na dumudugtong sa tulay. Pambihira naman kung kailan may mga bisita doon pa nasira. Kanina lang ay matibay pa naman Paano nasira ang tulay? Ito talaga ang madalas na problema namin. Siguro may mga tao na naman napadaan at pinutol ang lubid. Madalas kami na pagdidiskitahan rito Huwag kay mag-alala. Kukumpunihin yan ni Tibor. Ang lalim pa naman ng ilog. Parang bangin na nga ang babagsakan pababa Paano na kami makakauwi nito? Ayun, may tao nga sa kabila Mukhang sinadyang putulin ng tulay. O siya, bumalik na muna kayo sa bahay. Dahil mamaya bukas pa yan maaayos Wala talaga magawa ang mga taong naninirahan sa kabundukan kundi ang mamerwisyo. Paano na tayo makakauwi nito? Tsak na inihintay na tayo ni Chong. Hindi pa naman niya alam kung saan tayo pumunta. Kailangan nating gumawa ng paraan upang makalayo rito. Sa palagay ko may ibang daan pa naman siguro upang makalabas sa lugar na to. Aling Rima, madalas bang sinisira ng mga taga-bundok ang tulay? Oo, ilang beses na nilang pinuputol ang lubid Wala na po bang ibang daan bukod sa tulay na yan? Ay naku, wala na. Bumababa talaga ang mga kasamahan namin para idugtong ang tulay na yan. Pahirapan man pero nagagawa naman ng paraan. Di bumaba na lang tayo para makarating sa kabila. Ang lalim ng bangin at rumaragasapa ang tubig sa ilog. Sadyang mapanganib. Pagpabukas nyo na lang ang pag-uwi at makukumpuni rin ang aking mga kasamahan ng tulay. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga dahil sa pagkayamot. Nangungusap ang mga mata ni Magno, ngunit hindi naman siya sinisisi na magkapatid kung bakit naantala ang kanilang pag-uwi. Pasensya na kayo, Maya. Nang dahil sa akin, naabala pa kayo. Huwag mong sisihin ang sarili mo dahil hindi mo naman ginusto na maputo lang tulay Maging alisto na lang tayo dahil pakiramdam ko kasi sadyang pinipigilan ang pag-alis natin dito. Aling Rima, maaari bang kumpuni na lang ngayon ng tulay? Tutulong po ako. Naku anak, pasensya ka na ha. Dahil abala mga kasamahan ko sa paghahanda sa okasyon. Siguro bukas pa nila maaayos yan. Wari nagniningning ang mga mata ng ginang habang nagpapaliwanag kina Magno. Inilibot ni Diyos ang mga mata sa paligid upang sipatin kung may daan sila na maaaring madaanan. Ngunit tanging sa ilalim ng bangin lang ang daan patungo sa kabila. Ang lalim ng bangin. Babato. Ngunit mahihirapan din tayo sa pag-akyat sa kabilang dako kapag nandun na tayo sa ilalim. Kaya nga Ay naku, ang tangi na lang nating pag-asa ang maayos ang tulay na yan. Sino ba naman kasi ang walang yang yun na sumira ng tulay? Nakakainis naman. Sumapit ang hapon.
Naging abala ang mga taong naninirahan doon sa gaganaping okasyon. Wari nakakabingi ang kanilang sigawan na siyang nagpapahiwatig ng kanilang kagalakan. Parang mga baliw na nagtatatalon habang sumisigaw. Anong klaseng pangkat kaya sila? Hindi ko rin alam. Wala naman sa kultura ng mga Pilipino ang ginagawa nila eh. Baka naman grupo sila ng kulto, ate. Alam niyo na bang nakita ko kanina na kinakain ng isang lalaki ang hilaw na hasang? Baka naman mamaya, laman loob naman natin ang kainin nila. Totoo ba yan? Baka naman namamalikmata ka lang. Sasabihin ko nga sana sa inyo eh. Kaso nga lang biglang nagalit yung anak ng matanda kay Kuya Magno. Kaya hindi ko na ipinagpatuloy. Kakaiba ang mga taong naninirahan dito. Hahanap tayo ng paraan para makaalis tayo rito. Kahit saan man tayo magpunta, hindi tayo nilulubay ng kanilang paningin. Napaupo na lamang ang tatlo sa lilim ng puno habang nag-iisip ng paraan kung saan daraan. Hanggang sa maisipang muli ni Josh na bumaba na lamang sa bangin at baybayin ng ilog. Sumang-ayon ang dalawa, kaya tumayo sila at nagsimulang maglakad patungo sa sirang tulay bago pa mangyari ang masamang kutob nilang tatlo. Saan kayo pupunta? Ang titigas talaga ng ulo niyong tatlo. Sinabi na ngang manatili kayo rito eh. Bakit ba ayaw nyo kaming paalisin? Wala kang pakialam kung gusto na naming umuwi. Nang umapa kayo sa lupang ito, nagbigay na kayo ng pahintulot na pagmamay-ari na namin kayo. Walang sino man na nakakalabas sa baryo. Anong pinagsasasabi mo, ha? Hindi nyo kami pagmamay-ari. Kaya pwede ba? Hayaan nyo na kami. Huwag mo akong hawakan! Ano ba? Malalaman nyo lang yan pagdating ng takdang oras. Mga kasama, italin nyo na sila! Aray! Saan nyo kami dadalhin? Pakawalan nyo kami! Mga salbahe kayo! Huwag na kayong pumalagpa kung ayaw nyo masaktan. Sa wakas, meron na magiging handa sa aming okasyon. Isang buwan ring hindi kami nakakatikim ng sariwang laman at dugo. Aso nga kayo! Aray! Ang braso ko! Itiwan mo ako! Hayop ka! Mas masasaktan talaga kayong tatlo kapag nagtangka pa kayong lumaban. Hala! Lakad! Oh, anong kaguluhan to? Aling Rima, sinasaktan kami ng lalaking to. Tulungan niyo po kami. Bakit nyo sinasaktan ng mga panauhin natin? Ingatan nyo naman sila dahil malaking parte sila sa handaan. Isa ka ring masama katulad nila. Mga hayop kayo! Alam mo, iho, nagpapasalamat ako sa'yo dahil nagdala ka pa ng 2 kasamahan mo. Kahit papano magiging masaya ang anibersaryo at kasalan na gaganapin sa aming tribo. Hindi ako makapaniwalang makakalasap din kaming muli ng sariwang dugo ng tao. Mga demonyo kayo! Mabanlin lang! Huwag kang mag-alala. Hindi namin kayo pahihirapan. Parang kurot lang naman ng langgam ang inyong mararamdaman Ipasok nyo na sila sa kulungan. Siguraduhin yung hindi sila makakalabas. Malakas na suntok ang dumapo sa pisngi ni Magno nang itulak niyang lalaking pumipigil sa kanya. Muli siyang hinablot nito at binalibag sa lupa. Matapang ka? Gusto mo ngayon palang iburahin ko na yung pagbumukha mo? Tama na yan, Tibor. Huwag masyadong mainit ang ulo. Mamaya mapatay mo pa yan bago sumapit ang hating gabi. Dahan-dahan lang sa pambubugbog sa lalaking yan. Sayang ang dugo na lumalabas sa kanyang katawan. Kinaladkad nila ang 3 bihag patungo sa kulungan. Kinandado nila ang pinto upang masiguro na hindi makakawala ang mga ito. Walang iya sila. Gagawin pa tayong panghanda sa kanilang okasyon. Josh, tanggalin mo ang lubid na nakatali sa aking kamay. Diba may lighter ka dyan? Sunugin mo yung tali. Wala, ate. Pero may posporong kasama sa mga insensong binili mo kay Ginoong Tan. Sandali at kukunin ko sa iyong bag. Ang sikip naman, Tito. Wala ba silang mas malaking kulungan? Patawarin niyo ako dala ko nagdala sa inyo sa lugar na ito. Hindi ko rin kasi alam ng mga aswang sila.
Huwag mo nang isipin pa yan, Magno. Kailangan makaalis tayo sa lugar na to bago pa tayo katayin ng mga aswang na yun. Ito na ang posporo. Nakuha ko na. Sandali at sisindihan ko na yung lubid na nakatali sa kamay mo, ate. Dahan-dahan lang. Baka masunog pa tayo. Andan sa ng kwartong ito? Siguro marami na silang dinala ng mga biktima rito. Sinabi mo pa. Oh, akin na yung kamay mo, Josh. Kakalaga na rin kita. Hindi ako makagalaw ng maayos. Sindihan natin yung insenso mamaya. Dahil pantaboy rin niya ng masasamang enerhiya. Maaari din siguro panlaban niya sa masasamang nilalang na katulad nila. Oo nga pala. Marami-rami to. Sana makatulong sa atin. Ayan! Nakalas ko ng mga tali sa pa ako. Kakalaga na kita, kuya. Shh! May paparating. Huwag kayong magpapalata na wala na kayong tali. Narinig nila ang mga yabaga, kaya't saglit silang napahinto sa pagbubulungan. Napangisip pa ang lalaki habang tinitignan nito ang mga bihag. Aba, yung babait niyo naman pala eh. Kailangan lang talaga na ikulong kayo para tumahimik. Huwag kayo mag-alala. Malapit na magsimula ang pagdiriwang. Magiging bayani rin naman kayo eh. Dahil marami kayong mapapasayang tao. Muling sinarado ng lalaki ang pintuan at agad na umalis. Ipinagpatuloy ng binatilyo na kalagan si Magno, kaya't nakakagalaw na sila kahit papano sa masikip na silid na yun. Josh, kung wala kang talang lighter, ano yung umiilaw sa bulsa mo kanina? Mutsang perlas yun. Ibinigay ng kaibigan kong kataw. Kataw? Paano nangyari yun? Totoo ba sila? Ito, binigay niya sa akin ng pakawalan ko siya. Hindi namin inaasahan ni Chong na papasok siya sa lambat habang kami nangingisda sa laot. Sabi pa ni Chong, mahiwaga raw ang mutyang ito. Ngunit hindi ko naman alam kung paano gamitin at kung matutulungan nga ba tayo nito ngayon. Itago mo yan, Josh. May kinuwento na sa amin si Lola tungkol sa mutya ng perlas na yan. Ayon kay Lola, may liligtas kanya sa panganib, lalo na sa karagatan o saan mang may anyong tubig. Paano kung sa lupa? Tulad ngayon na nanganganib ang buhay natin. Hindi ko alam eh. Ngunit magkakaroon ng kakaibang lakas ang pinagkalooban ng mutya na ibinigay ng mga kataw. Napakaswerte mo, Josh. Dahil nagkaroon ka niyan. Akala ko nun sabi-sabi lang yan eh. Pero totoo pala yan. Ang ganda ng perlas. Nagliliwanag ang kulay asul at berde na may halong pula sa gitna. Kakaiba nga yan. Oo nga eh. Mabuti na lang hindi ito nahulog dahil may zipper tong bulsa ko. Binalot ko nga sa dahon para matakpan ang pagliliwanag nito. Itago mo na yan. Baka makita pa ng mga aswang. Ano na nga bang nangyayari sa mundo? Kuta ng aswang ang napuntahan natin. Tapos may kaibigan kang kataw. Ay, naku. Hindi ko na talaga maintindihan kung totoo ba to o nananaginip lang ako. Hindi ka nananaginip. Totoong narito tayo sa lugar ng mga aswang. At maya-maya lang ay pagsasalusaluhan na nila ang mga laman natin. Napakahirap naman tanggalin ang kadena na nakapulupot sa pinto. Wala tayong susi kaya hindi natin mabubuksan ang kandado. May hairpin ako. Itong gamitin mo para mabuksan ang kandadong yan. Baka naman kumana. Ang talino mo, ate ah. Kaya pilib sa'yo si Kuya Magno eh. Dahan-dahan lang para hindi tayo makalikha ng ingay. Mamaya, bumalik ang mga lalaking yun. Sandali lang. Sisilipin ko muna kung may bantay. Baka mapurnada pa yung gagawin natin eh. Mula sa butas ng pintuan ay sinilip ni Magno kung may tao sa labas ng silid. Wala siyang nakitang bantay. Kaya't agad niyang sinimulan ng pagbukas ng kandado gamit ang hairpin. Ilang minuto rin niyang pinagpatuloy yun hanggang sa tumagaktak ang pawis sa kanyang noo at nakaramdam na siya ng pangangalay sa kanyang mga braso. Ilang sandali pa'y may narinig siyang pumitik at napagtanto niyang nabuksan niya ang isang kandado. Ayan, nabuksan ng isa. Pero may isa pang kandado. Konting tiis na lang. Makakalabas na rin tayo rito. Susubukan kong magsindi ng incense stick mamaya para malaman natin kung takot nga ang mga aswang dito. Ayan, nakalas ko ng kadena. Walang bantay kaya dahan-dahan lang ang paglalakad.
para hindi na tayo makita. Ang dilim na pala. Sobrang ingay nilang magdiwang ng okasyon. Maglalagay ako ng incense stick dito. Tingnan natin kung epektibo nga ba to na panlaban sa kanila. Doon tayo sa mayayabong na halamang magtago habang nagkakasiyahan pa sila. Ate, kuya, papalapit si Aling Rima. Malalaman nilang nakatakas na tayo. Huwag na nga kayong maingay. Naaninaw nilang tatlo na may daladalang palakulang dalawang lalaki na kasama ni Aling Rima. Pangisipang tinatahak ng mga ito ang daan patungo sa kulungan. Ilang sandali narinig nilang malakas na sigaw ng matandang babae. Ah! Nasaan na ang mga bihag? Timor, natakasan tayo! Hindi mo na naman hinigpitan ng kandado? 2 kandadong inilagay ko sa kadena. Nasisiguro kong hindi nila mabubuksan yon. Ngunit paano kaya sila nakawala? Hanapin niyo sila! Sigurado kong hindi pa nakakalayo ang mga yon at wala naman silang madadaanan pa. Minsan na nga lang tayo makakatikim ng karne ng tao na katakas pa. Hala, hanapin niyo sila! Tatanga-tanga na naman kayo eh! Opo, Inang. Anong amoy yun? Bakit ang baho at nakakahilo? Hanapin niyo nga yun! Parang naninikip ang dibdib ko! Ang sakit ng ulo ko. Parang masusuka pa ako. Nagsiksikan ng tatlo sa halaman habang tinatanaw ang mga kalalakihan at si Aling Rima na hindi mapakali sa labas ng maliit na bahay na ginawang kulungan. Humahangos ang ginang dahil sa paninikip ng dibdib nito sa amoy ng insensong inilagay ni Maya sa likod ng pintuan. Umalis na tayo rito bago pa nila tayo mapansin. Dahan-dahan lang. Doon, sa kakahuyan. Baka may daan palabas sa lugar na to. Sandali lang. May taong naglalakad. Magtago muna tayo sa puno. Pigil hininga ang tatlo habang nagkukubli sa punong kahoy. Pasipul-sipul pa ang lalaki hanggang sa lumampas ito sa kanila. Nagpatuloy sila sa lakad-takbo nila hanggang may mapansin silang bahay. Sumilip si Joe sa bintana upang sipatin kung anong meron doon. Namilog ang kanyang mga mata nang mapansin ang nakahigang matanda sa papag. Pinapahira ng langis ng babae ang buong katawan nito. Ate, kuya, tingnan nyo. Parang kalansay na yung matanda. Ngunit gumagalaw-galaw pa to. Tila mga 100 na yata ang edad niya na. Aswang din kaya yan? Tayo na. Mami, may dumating pa at maabutan pa tayo rito. Tingnan nyo, pinapakain ng babae ng sariwang isda ang matandang yun. Tsaka pinapainom pa ng sariwang dugo. Nakakadiri naman yan. Nadidinig kong boses ni Aling Rima at ang mga kasama niya. Ang dami na nilang naghahanap sa atin. Ang dilim pa ng paligid. Dumito na muna tayo. Natatabunan naman tayo ng mga halaman eh. Kaya hindi naman nila tayo makikita rito. Napatampal si Maya sa kanyang bibig nang dumungaw sa bintana ang babae nagpapahid ng langis sa matandang nakahiga. Nakiusyoso ito kung anong pinagkakaguluhan ng mga kasamahan nito. Bing, meron ka bang napansing 3 tao na dumaan rito? Lintik na takasan tayo ng mga bihag! Umiling-iling ang babae at muling bumalik sa higaan ng matandang lalaki. Ipinagpatuloy nito ang pagpapainom ng sariwang dugo sa matanda. Pigil ang paghinga nilang tatlo habang nagkukubli sa mga halaman. Hanggang sa gumalaw si Magno dahil kinaagat ng mga langgam ang kanyang paa. Ano ba, Magno? Bakit ang likot-likot mo? Mamaya, mapansin nilang nandito tayo eh. Pinapapak ako ng langgam. Hindi ko na kaya. Tiisin mo na muna. Konti na lang at makakalampas na sila rito. Hindi ko na talaga kaya. Baka mamaya umabot pa ang mga langgam sa itlog ko. Pati puwet ko ang kati-kati na. Aray, ang kati! Aray! Magno, nakita nila tayo! Ayun sila! Hulihin nyo! At huwag nang hayaang makatakas pa! Takbo! Animoy isang matsing na nagkakamot habang tumatakbo palayo si Magno. Hindi man nila alam kung saan patutungo, ngunit hindi sila tumigil upang hindi maabutan ng mga tao. Kinuha ng binatilyong perla sa kanyang bulsa
At yun ang nagsilbing liwanag sa madilim na paligid. Magno, tulungan mo akong sindihan itong mga incense stick. Nangihina nga sila tuwing nakakalanghap nito. Sige, pero ang kati talaga ng katawan ko. Pakikamot nga muna yung likod ko. Pambira oh, nakasabay pa talaga ang mga langgam sa pagpapahirap sa akin. Ayan, itusok mo na muna dyan sa lupa para malanghap nila ang amoy niyan. Ayos na siguro ang 5 piraso. Ikalat mo na lang. Ate! Kuya! Ayun, may daan! Mukhang walang taong dumadaan! Sana naman makaligtas tayo rito. Pagod na talaga ako sa kakatakbo. Grabe, ang liwanag ng perlas, parang lampara. Hindi ako makapaniwala na totoo palang mutya ng mga kataw. Ayun, tingnan nyo! May mga pinutulis na kawayan! Gagawin pa siguro nila itong bakod. Magagamit natin yan panlaban sa mga aswang. Hindi ko talaga inaasahan na nahahantong tayo sa ganito. Parang napapanood ko lang to sa pelikula eh. Naaaninag nila na halos hindi makatakbo ng maayos sa mga aswang na humahabol sa kanila. Galit na ang matandang babae dahil hindi nito makayanang salubungin ang amoy ng insenso na itinusok ni Magno sa lupa. Mahigit 5 minuto lang ang tinatagal ang insensong yan. Kaya magpatuloy na tayo sa pagtakbo. Pagod na talaga ako, Magno. Ang sakit-sakit ng tako. Kakargahin na lang kita. Hindi pwede huminto tayo. Tama si Kuya, ate. Kaya magtiis na muna tayo. Hanggang sa makahanap ng maaari nating pagpahingahan. Pinulikat na ako. Ang sakit ng binti ko. Papalapit na sila. Akin na yung isang karton ng incense stick. Para mas papahirapan ko pa silang lalo. Tagalan mo, Josh. Hindi pa natin alam kung hanggang kailan tayo rito. Mamaya, maubos mong sindihan yan. At wala na tayong gagamitin laban sa kanila. Nakarating sila sa dulo ng daan at pababa na naman yun. May nakitang pinuto na saging si Josh at naisipan nitong doon sumakay pababa sa madamong parte ng lupa. Sinunod ng dalawang naisip ng binatilyo. Nagpadausdo sila pababa, sakay sa puno ng saging. Parang naglalaro lang tayo Aray! Ang balakang ko! Tulungan niyo akong matayo. Ang bata mo pa pero daig mo pa si Aling Rima na nirarayuma. Nag-iinarte ka lang yata dahil nandito si Kuya Magno eh. Sa tingin mo ba, may panahon pa akong mag-inarte? Gayong hinahabol na tayo ng mga aswang? Huwag na kayo magtalo. Umalis na tayo habang malayo pa sila. Gusto ko na talagang magpahinga. Ang sakit na ng mga paa ko. Josh, takpo mo muna yung perlas para hindi tayo matunto ng mga kalaban. Maghahanap tayo ng lugar na maaari natin pagpahingahan. Nagulat sila nang biglang may sumulpot na isang lalaki sa kanilang harapan. Pasinghot-singhot pa ito ng makaamoy ng sariwang dugo na nagmumula sa mga galos nila. Hoy! Lumayo ka sa amin! Nakikita mo bang kawain to? Hindi ako magdadalawang isip na itarak ito sa bungo mo! Tao! Tama, tao! Sa wakas, makakalasap na rin ako ng sariwang dugo! Wala na kayong mapupuntahan pa! Dahil wala nang daan rito palabas! Huwag kang paharang-harang kasi sa daan. Paano kami makakadaan kung nandyan ka? Matapang ka, buibwit ka! Gusto mo bang ikaw ang unahin kong patayin? Josh, mag-iingat ka! Lumayo ka sa kanya! Wala niyang iniisip kundi ang mapawi ang kanilang gutom! Lumayo ka sa aswang na yan! Nanginginig na dumampot ng bato si Maya at binato yun sa aswang na humarang sa kanila. Tinusok din ang binatilyo gamit ng kawayan ng tiyan nito. Dahilan na napatras ang aswang at malakas na pumalahaw. Yeah! Gutom na nga ako. Bubutasin mo pa ang tiyan ko. Tarantado kang bata ka. Ikaw ang tarantado! Naantala ang pagtakas namin dahil sa'yo! Ay! Wala namang ganyanan. Ang sakit ng pagkakahampas mo sa ulo ko. Hayop ka. Mahuli lang kita. Uubusin ka ang dugo mo hanggang sa mamutla ka. Magno! Mag-iingat ka! Naku! Ang tatalim pa naman ng ngipin ng aswang na yan!
Magsisindi ulit ako ng incense stick. Tingnan ko lang ang tapang ng isang yan. Anong mabahong amoy na yan? Nakakahilo! Grabe ka bantot ng kilikili ng lalaking to! Ang sakit sa ilong ko! Ayan, kuya! Parang nahihilo na siya. Sige, patayin mo na! Papatayin? Naku, parang hindi ko kaya, Josh. Aswang siya. Hindi natin pwedeng buhayin dahil papatayin din nila tayo. Itali lang natin siya dyan sa puno. Hindi ko pa talaga kayang pumatay. Dahil sa paghampas ng kawayan sa ulo ng aswang, kasabay ng usok ng insenso na nalalanghap ito, ay unti-unting nawalan ito ng malay. Pinagtulungan ng tatlo na itali ito sa puno, gamit ang mga baging at mga talahib. Baka naman makatakas pa siya riyan, ha? Hayaan na natin siya. Ang importante nakatali na siya. Mahirapan din siya makawala. Tayo na hanggat may panahon pa. Sobrang nakakatakot naman ang paligid. Animoy may mga matang nakatingin sa atin, ha? Josh, halika rito. Tumawa ka sa akin. Hindi pwedeng magkalayo tayo. Parang hindi lang tayo narito sa gubat. Wari ko'y may mga umaligid sa paligid. Hindi kaya sinaaling Rima na yon? Shh! Huwag kayong maingay. Wari ko'y meron pang mga aswang sa itaas sa mga puno at palipat-lipat pa sila. Magno, ano nang gagawin natin? Dito na muna tayo magtago sa mga talahib. Tingnan mo, parang mga lasing na pasuray-suray sila sa paglalakad, oh. Magsisindi ulit ako ng insenso para naman tuluyan na silang manghina. Huwag na muna. Matutunto nila tayo kapag ginawa mo yan. May naisip akong paraan, ate kuya. Ililigaw ko sila. Maglalagay ako ng insenso doon banda para doon sila maghanap sa atin. Hindi pwedeng magkahiwalay tayo. Paano kung mahuli ka nila? Ikalat na lang natin sa loob ng gubat ang mga incense stick para mahirapan sila masundan tayo. Parang itong palatandaan nila kung saan tayo napapadaan eh. Nilalabanan lang nila ang amoy. Gets ko ang ibig mong sabihin. Sige na, magsindi ka na ng 10 piraso at ikalat natin sa daan. Hindi na nakayanan ng ibang mga aswang ang amoy ng insenso na nalalanghap. Kaya't karamihan sa mga matatandang aswang ay nawalan ng malaya habang naghahanap sa loob ng gubat. Nakikita niyo ba yun, kuya? Bumubulagta ang mga kasamahan nila sa lupa. Kahit hindi natin sila sinusugod. Napaka-effective naman itong produkto ni Ginoong Tan. Mabuti ka't naisipan ng ate mo na bumili ng marami. Sa tingin ko naligaw na natin sila. Doon tayo banda dumiretso. Aray! Ang sakit ng pako! May tumusok na matulis na kahoy sa binti ko! Saan kayo pupunta? Dugo. Gusto ko ng sariwang dugo. Maawa ka sa akin, Ining. Ipainom mo na sa akin ng sariwa mong dugo. Naga! Josh! Tulungan niyo ako! May aswang na humihila sa baka! Aray! Bitawan mo ang ate ko! Hayop ka! Pakiusap. Gusto kong makatikim ng sariwang dugo. Ang tagal ko nang hindi nakakainom. Kaya pagbigyan niyo na ako. Pinipilit ng matandang lalaking aswang na bumangon mula sa damuhan. Bumulagta ito dahil sa matinding pagkahilo, dulot ng amoy ng insenso na kumalat sa gubat. Bagamat nagawa pa nitong saksakin ang pinatulis na kawayan ng binti ni Maya, dahilan na magtamo ito ng sugat. Dahil sa galit, hindi na napigilan ni Magno ang sarili na ibaon ng pinatulis na kawayan sa kalabang aswang ng paulit-ulit. Bitiwan mo si Maya, hayop ka! Lumayo ka sa kanya! Aray! Dugo! Gusto ko ng dugo! Tigas ng bungo mo ah! Bitiwan mo na kasi si Maya! Kuya, napatay mo siya! Parang mapipigtas na ang kanyang leeg sa ginawa mo! Nakayanan mo nang pumatay ng aswang! Ay, oo nga. Umalis na tayo rito. Baka nandyan na yung iba pa nilang mga kasamahan. Magno! Hindi ko na kayang makalakad! Ang sakit ng binti ko! Malalim yata ang sugat ko!
Kakargahin kita. Huwag ka mag-alala. Hindi ka namin pababayaan. Tayo na kuya. Umaatungal na mga aswang. Alam kong hindi sila titigil hanggang hindi nila tayo nahuhuli. Palakas ang mga sigaw nila. Magiging mga yabang at mga kaluskos sa paligid. Kinarga muli ni Magno sa kanyang likod si Maya. Muli silang tumakbo hanggang sa hindi nila namalayan na nasa dulo na pala sila ng lupa. Nagpagulong-gulong sila pababa. Mabuti na lamang ay mayabong na damo ang kanilang nagulungan. Aray! Ang layo ng binagsakan natin eh. Ang sakit ng katawan ko. Aray! Parang napilayan yata ako. Kuya Magno, nasan ka? Magno! Magno, nasan ka? Bakit hindi ka nagsasalita? Hoy! Anong nangyayari sa'yo? Ate, nandito si kuya. Mukhang nawalan siya ng malay. May dugong noo niya. Ha? Diyos, ano nang gagawin natin? Ang bigat pa naman yung buhatin. At saka, ang sakit ng sugat ko sa binti. Maging ako'y hindi makakalakad ng maayos. Mamatay na kaya tayo? Mag-iisip ako ng paraan. Hindi ako papayag na mawawalan ng saysay ang lahat ng paghihirap natin. Malapit na siguro tayo sa ilog dahil may naririnig akong rumaragas ng tubig. Dumito muna kayo at magmamasid lang ako sa paligid. Maliwanag at bilog ang buwan, kaya siguro nagdidiwang ang mga aswang. Tinapik-tapik ni Maya ang pisngi ni Magno upang gisingin ito. Hindi na niya napigilan ng mapaiyak dahil sa magkahalong takot at pag-aalala sa kanilang sasapitin mula sa kamay ng mga aswang. Inilibot ng binatilyo ang paningin. Naninong niyang nakababa na nga sila kung saan naroon ang kabahayan ng mga aswang. Bagamat batid niyang malalim ang tubig sa ilog. Hindi pa rin kami makakatawid sa kabilang dako dahil malalim ang tubig. Sana naman ay may tumulong sa amin para makaalis na kami rito. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kinuha ni Diyos ang mutya sa kanyang bulsa habang nagsasalita. Pumatak ang kanyang luha patungo sa perlas, kaya't muli itong lumiwanag ng nakakasilaw. Ilang sandali na aninag niyang may mga aswang na papalapit sa kanilang kinaroroonan at nagpadausdus na rin pababa. Ayun sila! Wala na silang matatakbuhan pa! Kaya hulihin na ninyo ang tatlong yan! Anong nakakasilaw na liwanag na yun? Bakit parang ang sakit sa mata? Eh di flashlight! Sige na! Tulungan mo ang mga kasamahan natin! Nang sa gayon ay masimulan na ang handaan! Josh, nasan ang posporo? Nandito na ang mga aswang. Sindihan mo na ang incense stick upang lumayo sila. Hala, nasa na kaya ang posporo? Nabitawan ko siguro kanina nung mahulog kami. Aray! Bitiwan niyo ako! Pakiusap! Saan niyo dadalhin si Magno? Ang titigas ng mga bungo ninyo, ha? Patayin itong kasama mo. Kaya wala na itong silbi sa inyo. Bitawan niyo sila! Hindi ako papayag na maging handa sa piging niyo sina ate. Josh? Anong nangyayari sa'yo? Umiilaw yung mga mata mo, katulad sa perlas na hawak mo. Tsaka yung tubig sa ilog, gumagalaw habang kinukumpas mo ang iyong mga kamay. Anong nangyayari sa batang yon? Bakit umiilaw ang kanyang mga mata? Nakakasilaw! Ikinumpas ng binatilyo ang kanyang mga kamay patungo sa mga aswang na kumakaladkad kay Maya at Magno. Malakas na nagsibagsakan ng namumuong tubig sa mga kalaban dahilan na masaktan ng mga ito. Ang sakit nun ah! Saan ang gagaling ang matitigas na bagay na yun? Anong hiwaga na papaloob sa binatilyong yon na wari lumulutang sa tubig? Bitawan niyo ang ate ko! Etong sayo! Maging si Maya hindi makapaniwala na lumulutang ang kapatid sa tubig habang lumiliwanag ng kulay berde ang mga balintataw nito. Animoy nakokontrol ni Diyos ang tubig na siyang nagsisibagsakan sa kanilang mga kaaway. Sinugod niya gamit ang pinatulis na kawayan ng aswang na kumakaladkad sa kanyang kapatid dahilan natamaan ito sa dibdib. Pumilapon ito at bumagsak sa malaking puno ng akasya. Nabitiwan nito si Maya kaya't nagtago ang dalaga sa mga talahib. Habang nasasaksiyan nito
ang pagsugod ng kapatid sa mga aswang. Totoo nga ang sinabi ni Magno na magiging malakas ang sino mang magkakaroon ng mutya ng kataw kapag naroon sa tubig. Hindi ako makapaniwala na magagawang makipaglaban ni Josh. Si Magno, ayun siya. Nabitawan din ng aswang. Kailangan ko siyang lapitan at gisingin. Hoy babae, saan ka pupunta? Ang kulit nyo rin talagang magkapatid. Bakit hindi na lang kayo sumama ng matiwasay? Upang hindi na kayo masaktan pa. Hindi kami sasama sa inyo! Pinagkatiwalaan ka namin! Ngunit tatraidorin niyo lang pala kami! Naghahanap buhay kami ng maayos! Ano naman? Mamuhay rin kayo ng patas! Ang tanda-tanda mo na, ngunit hindi ka marunong mamuno sa mga sinasakupan mo! Etong sayo! Ah! Akala mo talaga makakaya mo kung babae ka? Pwes hindi ko na patatagalin ang buhay mo! Dito pa lang papatayin na kita! Humaba ang dila niya at papalapit sa akin! Kailangan ko siyang ilagan! Aray! Ang sakit ng pako! Ngunit hindi ako magpapatalo sa kanya! Nakapa ng dalagang pinatulis na kawayan sa damuhan at pilit na tumayo. Bago pa pumulupot sa kanyang legang mahabang dila ng aswang, ay tinusok niya na ito. Dahilan na malakas itong pumalahaw. Pilit niya itong hinila, ngunit napakadulas ng dila ng aswang. Ilang sandali na alimpungatan si Magno at napasa po sa sugatang noo. Naninag niya ang binatilong sumusugod sa mga kalaban nilang aswang habang nakalutang sa tubig. Nabaling ang kanyang tingin kay Maya na nooy humahangos na nakikipagpambuno sa inang aswang. Isa kang salot! Ikaw ang dapat mamatay, hindi kami! Tutusukin ko yung mga mata mo! Nang sa gayon, wala ka nang makita na inyong bibiktimahin! Aray! Aray! Tigilan mo yung pagsasabunot sa buko! Ang sakit! Kakalbuhin talaga kita! Inuubos mo ang pasensya ko eh! Imbes na magsaya kami dahil naubos ang aming paninda, napalitan niyo ng takot dahil sa mga halang na kaluluwa na kagaya mo! Hindi kita bibitawan hanggat hindi ako nagsasawa! Buisit ka! Buisit ka rin! Napakalakas mo rin pala! Aray! Nalalagas na ang mga buko! Dahil sa matinding galit ay itinarak ni Maya ang pinatulis na kawayan sa noo ng inang aswang. Sumirit ang dugo sa noo nito. Hindi pa nakontento ang dalaga. Muli niyang sinaksak sa dibdib ang aswang hanggang sa unti-unti itong nawalan ng buhay. Napalingon siya sa kanyang likuran nang maramdamang may papalapit. Paika-ika siyang lumakad upang sugurin gamit ang pinatulis na kawayan ng taong yun. Maya! Maghunos dili ka! Ako to! Magno, mabuti at nagising ka na! Akala ko namatay ka na eh! Halika! Magtago ka muna rito. May paparating. Parang natakas po. Pwes, ako nang harap sa kanila. Baka mapano ka pa! Hayaan mo na lang sila! Hindi pwede. Hanggat nabubuhay ang mga aswang na yan, marami pa silang mabibiktima. Kaya kailangan natin silang puksain. Ayun na sila, Magno! Mag-iingat ka! Hinarangan ng binata ang tumatakas na aswang. Nadapa pa ito ng matamaan ng nag-anyong batong tubig sa likod. Kaya't nagkaroon ng pagkakataon ng binata na hambalusin ng paulit-ulit ang mga aswang na umahandusay sa lupa. Maawa ka sa akin. Pakiusap. Huwag mo kong patayin. Hindi na ako lalaban sa iyo. At hayaan ko na kayong makalis sa lugar na ito. Ngayon pa talaga na may laban na kami sa inyo? Kanina, halos lumod kami sa magmamakaawa. Tila mga bingi kayo lahat. Hindi na kita bubuhayin pa. Pinatay niyo si nanay. Mga walang hiya kayo. Kayo nagbigay sa amin ng pahintulot na pumatay sa kagaya ng mga walang awa. Di ba gusto niyo kaming patayin para gawing handa sa inyong pagdiriwang? Pwes, kayo na ang papatayin sa mismong araw ng anibersaryo nyo para wala na kayo mabibiktima pang muli. Paulit-ulit na hinambalos ni Magno sa ulo ang aswang na si Tibor.
Tumatalsik pa ang malalapot itong dugo mula sa natatamo nitong sugat. Aray! Tama na! Mga hayop kayo! Kayo mga hayop! Dahil kumakain kayo ng tao! Hindi lang hayop, kundi kampo ng dyablo! Dapat ubusin ang lahi ninyo! Magno, tingnan mo. Parang hindi na siya gumagalaw. Patay na siya. Nararapat lang yun sa kanya. Akala mo kung sinong matapang eh. Marami lang sila, kaya hindi tayo makalaban ng patas. Halika na. Puntahan na natin si Josh. Tingnan mo. Hindi ako makapaniwala na ang lakas ng kapangyarihan ng mutya ng kataw na napa sa kanya. Totoo nga ang sinabi mo na mas mabisa yun kapag siya'y nasa tubig. Parang naglalaro lamang siya ng sinusugod ng mga kalaban. Napakaliksi niya. Sige, sumugod kayo hanggat kaya nyo pa. Akala nyo hindi ko kayo uurungan. Hinihingal lang ang mga kalaban nitong aswanga, ngunit tila ba'y walang kapaguran ng binatilyo sa paglaban sa kanila. Animoy lumilipad siya sa tulong ng tubig na bumubuhat sa kanya. Umatras sa mga aswanga dahil alam nilang hindi nila matatalo ang binatilyo, kaya't kumaripas ng takbo palayo ang mga ito. Bagamat biglang lumikha ng ipo-ipo ang tubig, kaya't napakapit sa puno sina Maya at Magno sa lakas ng hangin. Isa-isang hinigop ng tubig ang mga aswanga at nagpaikot-ikot sa ipo-ipo. Wari may sariling kamay ang tubig na siyang humahablot sa mga kalabang aswanga. Ayan! Mag-enjoy kayo sa pag-ikot. Tsak na magugustuhan nyo yan. Ito pala ang bisa ng perlas na ibinigay ng batang kataw. Ang galing naman. Josh, mag-iingat ka! Baka madala ka ng ipo-ipong yan! Huwag niyo akong alalahanin, ate! Kontrolado ko ang tubig! Nakakakilabot ang panaghoy ng mga aswang. Unti-unti silang nalulunod. Ngayon na ako nakasaksi ng ganito kahiwagang pangyayari. Huy, basta ipangako mo na huwag mong ipagsasabi ang tungkol sa mutya na ibinigay ng kataw sa kapatid ko. Tsak na dudumugin kami ng mga tao at maaaring mga hanibang buhay ni Josh. Kahit hindi mo man sabihin, pananatilihin kong sikreto ang lahat ng nalalaman ko. Siyempre, ayoko namang mapahama kayo. Lalo na ikaw. Ay, dapat lihim lang natin to, no? Tingnan mo, parang humihina na yung ipo-ipo at unti-unting nanunumbalik ang tubig sa ilog. Ilang sandali tinapo ng tubig ang mga bangkay ng mga aswanga, kaya't sumampa ito sa mga talahib at sa mga kahoy. Nalunod ang mga ito dahil sa lakas ng ipo-ipo. Dali-daling nilapitan ni Maya ang kapatid upang suriin kung ayos lang ba ito. Josh, ayos ka lang ba? Baka tayo naman ang lulunurin ng tubig. Hindi yan, ate. Hindi ako makapaniwala na nakokontrol ko ang tubig. Ang galing kaya. Tignan nyo, unti-unti nang nawawala ang nakakasilaw na liwanag na nagmumula sa perlas na to. Talagang isa tong mutya, ayon na rin sa sinabi ni Chong. Parang bumabaw ang tubig. Hanggang tuhod ko na lang, oh. Kanina ang taas pa niya na. Maaari na tayong makatawid sa kabilang dako. Paano naman tayo makakaakyat? Ang taas-taas pa naman, oh. Ayun, may mga tao. Mga aswang din kaya sila? Parang mga Aita. Subukan nating humingi ng tulong sa kanila. Nagkaroon ng pag-asa ang tatlo nang marinig ang tinig ng lalaking katutubo. May lubid itong binaba upang tulungan ng tatlo sa pag-akyat. Mauuna na akong umakyat para siguraduhin na hindi nga sila kalaban. Gamitin mo kayang kapangyarihan mo para makaakyat tayo. Parang di na gumagana eh. Di ba gumagalaw ang tubig kapag itinaas ko ang aking kamay? Siguro nagigising lang ang kapangyarihan ng mutya sa oras ng panganib. Parang may expiration din, ah. Sige na, umakyat ka na para makaalis na tayo rito. Sa tingin ko may mga aswang pang nagkukubli sa gubat, pero takot lang na lumapit sa atin. Nang makarating sa itaas na bahagi si Josh, sinalubong siya ng grupo ng mga Aita. Nagtulungan ang mga ito sa pag-alalay sa lubid na nakatali sa puno. Sumunod sina Maya at Magno. Ay, sa wakas, nakarating din tayo rito.
Ate, hindi nga sila mga aswang. Nasaan ang motorsiklo ko? Iniwan ko lang dito ah. Ay oo nga, paano na tayo makakauwi? Baka naman kinuha ng mga aswang. Patay tayo dyan. Ang layo-layo pa naman ang baryo natin. Tila nabunutan ng tinik sa dibdib si Magno nang mapansin na hinihila ng isang Aita ang kanyang motorsiklo. Inakala ng mga ito na pagmamayari yun ng mga aswang, kaya't naisipan nilang itago. Mabuti na lang, hindi sinira ng mga walang hiyang mga aswang na yon. Kung nagkataon, alay lakad talaga ang gagawin natin. Ang sakit pa naman ng paa ko. Ngayon ko lang ulit naramdaman ang pangangalay sa katatakbo natin. Inanyayahan ng mga katutubong Aita ang tatlo sa kanilang bahay. Nagdalawang isip si Maya sa takot na aswang na naman ang kanilang sasamahan. Bagamat nagpausok ng kamangyan ng pinakamatandang Aita upang siguraduhin na hindi sila aswang, kundi sila ang kalaban ng mga aswang ng sityong yun. Napag-alaman din nila na mga Aita ang pumutol sa tulay upang hindi na makalakbay ang mga aswang palabas ng tinitirhan ng mga ito. Inanyayahan ng mga katutubong Aita ang tatlo sa kanilang bahay. Nagdalawang isip si Maya sa takot na aswang na naman ang kanilang sasamahan. Bagamat nagpausok ng kamangyan ng pinakamatandang Aita upang siguruhin na hindi sila aswang, kundi sila ang kalaban ng mga aswang sa sityong yun. Napag-alaman din nila na ang mga Aita ang pumutol sa tulay upang hindi na makalakbay ang mga aswang palabas ng tinitirhan ng mga ito. Mabuti naman makakapagpahinga na tayo. Bukas ng umaga lang tayo umuwi. Ay, dami mga lamok. May natira pang incense stick. Sandali, sisindihan ko lang. Tignan mo ate oh, hindi sila nabahuan sa incense stick na yan. Kumpirmadong hindi nga sila aswang. Makakatulog na tayo nito. Medyo bumuti ang pakiramdam ko dahil ginamot din ng mga kaibigan nating katutubo ang sugat ko. Hindi na masyadong kumikirot. Good night ate, kuya. Inaantok na talaga ako. Mahimbing na natulog ang tatlo sa bahay ng mga katutubong Aita na tumulong sa kanila. Kinabukasan, matapos nilang mag-umagahan, ay agad na silang nagpaalam sa kanilang mga kaibigan. Nilakbay nila ang daan palabas sa liblib na lugar sa Sitio Santolan. Bit-bit ang karanasan na muntik na silang maging handa ng mga aswang. Okay, sana po nagustuhan niyo yung kwento natin ngayon. Shout out po tayo kay Maricel Escobin from Hong Kong. Shout out kina Emma Alcontin de la Cruz and Berto Macapagal from Bacoor, Cavite. Hi kay Maria Consuelo Benitez. Hi kay Elizabeth Pamintuan from Pampanga. Hi kay Zachary Saranillo from Cebu. Hi kay Florencio Libres from San Policarpio. Shout out kina Billy Ray, Jenny May, and Ray Buendia from Luce Buendia ng Nueva Ecija. Kamusta po kayo? Shout out kina Tom, Maricel, Maki, Miko at Mariel at sa Magsino family from Pasig. Kamusta po kayo? Hi kay Marisa Sagadal from Calbayog, Samar. Hi kay RG Kalipay ng Calbayog City, Samar. Hi kay Rosette Ersando. Shout out sa Saligumba family from Pasay. Hi kay Cliven Dubalan. Hi kay Junior Sera Matote ng Tuguegarao City, Cagayan. Shout out sa Palanas family from Dasmariñas, Cavite. Alright, maraming salamat po sa inyo and God bless all of you.